KLTV Kwentong Kababalaghan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa panibagong kwento. Ang kwentong ito ay pinamagatang Labanan ng Albularyo at Itim na Duwende. May isang kilalang albularyo na nagngangalang Mang Celso. Matanda na siya, ngunit malakas pa ang kanyang pangangatawan at higit sa lahat, matalim ang kanyang kaalaman sa dasal, orasyon at panggagamot. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagtipon ng mga tao sa baryo dahil bigla na lamang nagkasakit ang ilang bata. Hindi ito karaniwang sakit, namumutla ang balat nila, nanlalamig ang katawan at tila pinahihirapan ng isang hindi nakikitang puwersa. Habang sinusuri ni Mang Celso ang mga bata, napansin niyang may kakaibang marka sa kanilang lig. Maliit na itim na bilog na parang paso. Agad siyang nagduda. Mang Celso, hindi ito gawa ng karaniwang karamdaman. May nilalang na nagdadala ng sumpa sa ating baryo. Kinabukasan, nagsagawa siya ng dasal at paghahandog sa ilalim ng punong balete sa gilid ng baryo. Doon nagpakita ang isang kakaibang nilalang, isang duwendeng itim. Maliit ito ngunit malaki ang ulo, pula ang mga mata at naglalabas ng usok mula sa kanyang bibig. Duwendeng itim, ako si Bantog, tagapagbantay ng kayamanang nakabaon sa ilalim ng punong ito. Pinagbabawalan ko ang sinumang magtatangkang lumapit dito. Ang mga bata ay aking ginawang saksi upang malaman ng lahat na ako ang dapat katakutan. Ngunit hindi natakot si Mang Celso. Hinarap niya ang duwende. Mang Celso, hindi ako dumito upang nakawin ang iyong kayamanan, kundi upang iligtas ang mga inosente. Kung nais mo ng laban, ako'y handa. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kakaibang labanan sa pagitan ng albularyo at duwendeng itim, hindi lamang para sa kaligtasan ng mga bata, kundi para sa kapayapaan ng buong baryo. Kinagabihan sa ilalim ng maliwanag na buwan, dumating si Mang Celso dala ang kanyang pamana, isang lumang anting-anting na iniwan ng kanyang ninuno, isang krus na yari sa bakal at nakaukit ng mga orasyon. Sa kabilang panig ng punong balete, naghintay si Bantog na mas lumakas at lumaki ang anyo. Ang kanyang dating katawang pandak ay unti-unting lumobo, naging halos kasinlaki ng tao, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang halimaw. Nagsimula ang labanan. Una, ibinato ng duwende ang itim na usok mula sa kanyang bibig. Ang usok ay parang buhay, sumisinghot, kumakapit at pilit pumapasok sa ilong at bibig ni Mang Celso. Ngunit agad itong iniharang ng albularyo gamit ang krus at binigkas ang orasyon. Mang Celso, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Lumayas ang lahat ng dilim at kasamaan. Pagkarinig ng dasal, kumidlat sa kalangitan at sumiklab ang liwanag mula sa krus, tinaboy ang usok, nagbalik sa duwende. Napatras si Bantog at nagngalit. Bantog, hindi mo ako matatalo, matanda. Ang lakas ko'y galing sa lupaing ito at lahat ng sumasalungat ay babaon ko sa dilim. Sa isang iglap, kumalabog ang lupa. Lumitaw ang maraming maliliit na duwende, lahat itim at may pulang mata. Sila ay lumusob kay Mang Celso. Ngunit inihagis ng albularyo ang mga tuyong dahon ng banaba at asin na may dasal. Ang mga duwende ay napaso at nagsitakbuhan. Naiwan si Bantog na galit na galit. Nagbago ang anyo ni Bantog. Naging mas mataas pa sa punong balete at ang kanyang balat ay parang bato na kulay uling. Ang kanyang mga kamay ay naging mahaba at may matutulis na kuko. Mang Celso, kung hindi ko siya mapipigilan, unti-unting manghihina ang mga bata sa kanyang sumpa. Muli niyang inangat ang krus at binigkas ang pinakamalakas na orasyon na naalam niya habang nagwiwisik ng banal na tubig. Ang hangin ay lumakas, ang lupa ay yumanig, at tila may liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Napasigaw si Bantog, hawak ang kanyang mata na nasunog ng liwanag. Ngunit bago tuluyang maparam, nakapagsalita pa siya. Bantog, kung hindi niyo igagalang ang lupang ito at ang yaman sa ilalim, babalik ako. Tandaan ninyo, hindi lahat ng nilalang ay kayang supilin ng tao. At sa isang malakas na pagyanig, naglahong parang usok ang duwendeng itim. Ang punong balete ay tila bumagsak at natuyo, ngunit ang mga bata sa baryo ay unti-unting gumaling at nagbalik ang kulay sa kanilang balat. Ngunit alam ni Mang Celso, hindi pa tapos ang laban. Part 3. Makalipas ang ilang linggo, muling nakaramdam ng pangamba ang baryo. Isang gabi ng malakas na ulan, yumanig muli ang lupa. Sa gitna ng kulog at kidlat, bumalik si Bantog. Ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa. Dala niya ang mga aninong nilalang na parang usok, mga bulag na espiritu na kumakapit sa mga tao at nagdudulot ng takot.
Nagtakbuhan ang mga taga-baryo papunta sa bahay ni Mang Celso. Mga tao, Mang Celso, bumalik na naman ang duwende. Hindi na namin alam ang gagawin. Agad kinuha ng albularyo ang kanyang mga gamit, asin, langis na binasbasan, at ang kanyang anting-anting na krus. Dinala rin niya ang isang kandilang puti na nakalaan para lamang sa pinakamabigat na laban. Sa gitna ng dilim, hinarap muli ni Mang Celso si Bantog. Mas malaki na ito, mas mabagsik, at ang kanyang tinig ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Bantog, hindi ako aalis, matanda. Ang lupaing ito ay akin. Ang yaman sa ilalim nito ay akin. At ang mga tao ay matututo lamang sa takot. Ngunit hindi na natakot si Mang Celso. Alam niyang hindi sapat ang lakas at dasal lamang. Kailangan din niyang ipaalala kay Bantog ang kanyang pinagmulan. Kaya't nagsimula siyang magdasal ng mas malakas. Hindi para sugpuin, kundi para ipaalala ang liwanag ng may kapal. Mang Celso, Bantog, ikaw ay nilalang din ng may kapal. Hindi kay sinilang para lamang sa dilim at kasakiman. Kung patuloy kang maghahari sa galit, ikaw din ang mawawasak. Bumalik ka sa liwanag. Ngunit humagalpak sa tawa ang duwende. Tinangkang salakayin si Mang Celso, ngunit itinulos ng albularyo ang krus sa lupa at mula roon ay lumabas ang malakas na liwanag. Ang mga aninong nilalang ay nagsitakas at unti-unting nanghina si Bantog. Habang naglalaban, biglang sumabog ang lupa sa ilalim ng balete at lumabas ang isang baul na puno ng ginto at hiyas. Ito ang kayamanang pinoprotektahan ni Bantog sa loob ng maraming siglo. Mang Celso, ito ba ang dahilan ng iyong galit? Ang kayamanang walang buhay? Tandaan mo, Bantog, ang kasakiman ay hindi magdadala ng kapayapaan. Dumagundong ang hangin. Napahinto si Bantog at tila nagdadalawang isip. Ngunit huli na ang liwanag mula sa krus ay tuluyang bumulusok at nilamo ng kanyang anyo. Bago tuluyang maglaho, bumulong ang duwende. Kung may magmamahal at rerespetuhin ang lupa, baka ako'y muling matahimik. At siya'y naglaho na parang usok kasabay ng pagbagsak ng ulan na nagbigay linis sa buong baryo. Ang baul ng kayamanan ay bumalik sa ilalim ng lupa at tuluyang nawala. Aral ng kwento. Mula noon, natutunan ng mga taga-baryo na igalang ang kanilang kalikasan. Hindi nila sinubukang hukayin ang lupa para sa yaman at mas pinili nilang mamuhay ng simple at payapa. Si Mang Celso naman ay itinuring na hindi lang albularyo, kundi tagapagtanggol ng katotohanan at kabutihan. Ang aral, ang tunay na yaman ay hindi ginto o hiyas, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng mga tao. At sa bawat laban sa dilim, hindi galit o kasakiman ang panlaban, kundi pananampalataya, kabutihan, at paggalang sa kalikasan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Panatilihing tumutok dito sa KLTV, Kwentong Kababalaghan.